Ang eksena ay lumipat sa isang napakalaking gusali na tinatawag na Hilton Hotel. Sa loob makikita si Gian na mausisang tinitingnan ng kanyang cellphone, sini-check niya kung tama ang lugar na kanyang napuntahan, mula sa pinadalang mensahe sa kanya ni Liara. Napansin niya na ang lugar ay parang pamilyar sa kanya, bigla niyang naalala na parang dito siya dinala ni Jin Sok, noong nilibre siya ng pagkain. Mula sa di kalayuan napansin siya ng secretary, kaya kaagad siyang tinawag nito sa kanyang pangalan. Kaya biglang natigilan si Gian at nagtaka nang tinawag siya ng secretary. At sinabi sa kanya ng secretary na dumating siya ng napakaaga, sila ay naghahanda pa sa loob. Kaya sinabi ni Gian na kaya siya pumunta ng maaga, dahil nag-aalala siyang malate. Sa isip niya, paano siya nila nakilala, mukhang nag-iimbestiga sila pagkatapos ng lahat. Pagkatapos ay inimbitahan siya ng secretary na pumasok sa loob at maghintay muna sa ngayon. Pagkapasok niya sa loob ay agad siyang nagpasalamat sa secretary. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa kanyang mga nakita. Napansin niyang sobrang laki ng pinagbago ng lugar kumpara noong huli silang pumunta dito. At makikita ang mga waiter na abala sa paghahanda para sa gaganaping event. At ang talagang napansin niya ay ang kakaibang stage na nakatayo sa gitna na may napakagandang disenyo. At mga instrumento na gagamitin para sa concert mamaya. Pagkatapos ay biglang lumabas si Liara at tinawag siya sa kanyang pangalan at sinabi sa kanya na ang aga niyang dumating. Biglang nagulat si Gian nang makita si Liara. Kaya nakangiting tinanong ni Liara si Gian kung maganda ba siya. Na agad namang sinang-ayunan ni Gian, sa pamamagitan ng pagtango sa kanyang ulo, tila siya ay biglang naging pipi nang makita ang kagandahan ni Liara. Kaya biglang natawa sa kanya si Liara nang makita ang kanyang ekspresyon at nakangiting nagpasalamat si Liara sa kanya. Kaya bago umalis sinabi ni Liara kay Gian na malapit nang dumating ang iba, kaya umupo na muna siya at maghintay sandali. At siya ay aalis muna upang maghanda, kaya agad na nagpaalam si Gian kay Liara. Pagkatapos siya ay umupo, habang naghihintay sa mga iba pang mga bisita at makikita na halos siya pa lang ang bisita na dumating. Maya-maya lang may 3 figure ang biglang dumating na agad napansin ni Gian. Makikita ang isang blonde na babae at 2 lalaki tila nagmula ang mga ito sa mayayamang pamilya. Pagkatapos ay sinalubong ni Ara ang kanyang mga bisita at agad na binati ang isa't isa at masayang nagtawanan ang mga ito. At makikita si Gian na mag-isang nakaupo sa gilid, at tahimik lang niyang pinagmamasdan ang mga bisitang, abalang nakikipag-usap sa kanilang mga kaibigan. Pagkatapos makikita ang isang pares ng mamahaling sapatos ang dahan-daang naglalakad papasok sa loob. At makikita si Jin Sok suot ang kanyang mamahaling damit at may seryosong ekspresyon na papasok sa loob ng venue. Kaagad siyang napansin ni Gian, at naisip ni Gian si Jin Sok nandito rin pala. Pagkatapos ay sinalubong si Jin Sok ng kanyang mga mayayamang kaibigan at kinakamusta siya nito. Ngunit si Jin Sok ay tila walang pakialam sa kanila at napansin niya ang ating bida na kanina pa nakatitig sa kanya na may seryosong ekspresyon. Kaya tinitigan niya rin ito ng seryoso. Pagkatapos ay napagdesisyonan niyang lumapit sa ating bida na mag-isa at tahimik lang na nakaupo. Pagkatapos ay umupo silang magkakaibigan, kung saan nakaupo si Gian. At sinabi ng isang blonde na babae kay Jin Sok hindi ba mas magandang umupo doon. Kaya sinabi ng isang lalaking kasama nila na nakaupo, na sinabi ni Jin Sok na gusto niyang umupo dito. Biglang ngumiti si Jin Sok habang nakatingin kay Gian. Sa isip ni Gian pinagyayabang mo ba na marami kang tagasunod? Kung hindi, anong ibig sabihin nito? Maya-maya lang ay biglang nagsalita si Liara at kinuha ang kanilang atensyon. Sinabi niya na dapat ang kanyang ama ay darating upang magbigay ng isang talumpati para sa pagbati. Ngunit sinabi niya na hindi na kailangan, dahil gusto niyang mag-enjoy sa kanyang birthday kasama ang kanyang mga kaedad. Ngunit kung dumating nga talaga ang kanyang ama, ang grupo ng mga matatanda ay sigurado na darating din. Makikita ang mga tao na tahimik at seryosong nakikinig sa mga pahayag ni Liara. At pagkatapos ay masayang ibinalita ni Liara na meron siyang inihanda na isang kamanghamanghang kaganapan, na siguradong ikakagulat ng lahat. At malakas niyang sinisigaw sa lahat na ito ay isang malaking kaganapan na hindi niyo malilimutan sa buong buhay niyo. Biglang nagulat at namangha ang iba sa sinabi ni Liara. Kaya tinanong nila ang isa't isa kung sino kayang singer ang kanyang tinawag, sinabi ng lalaki na baka ang BTS,
o di kaya ang Benny. At may biglang nagsalita sa likod o di kaya si Elias, kaya sinabi ng babae, na abangan na lang nila ang pasabog na inihanda ni Liara. Nang makita ni Gian kung gaano kasaya ang mga tao, sa isip niya ang hirap mag-adjust sa mga oras na ito. Pagkatapos ay biglang bumukas ang pinto, at pumasok ang isang babae na may kasamang 2 bodyguard. Biglang nagulat si Gian nang makita ang babae, tila parang pamilyar sa kanya ang babae. Pagkatapos ay malakas na tinawag ni Ara na sister ang babae, at dali-dali siyang lumapit dito, at masaya niyang binati ang kanyang sister. At biglang umalis ang 2 kasama ni Jin Sok nang makita nila ang biglang dumating na babae. Tila mas mataas ang posisyon ng ama niya kaysa sa ama ni Jin Sok, kaya sinabi ng lalaking paalis na kailangan nila itong puntahan, at batiin man lang ng hello na agad sinang-ayunan ng babae at sinabi niyang siya rin. Si Gian ay hindi pa rin makapaniwala na makikita niya ang isang napakahalagang target sa kanyang misyon. Di niya inaasahan na ang isa sa mga mahahalagang tao sa kanyang misyon ay isa sa mga kaibigan ni Ara. Kaya habang siya ay abala sa kanyang iniisip, mayabang na sinabi ni Jin Sok sa kanya, na ang upuang iyon ay malapit nang maging sa kanya. Kaya hindi pa huli ang lahat, kahit ngayon, kung hihingi ka sa akin ng tawad para sa iyong nagawang kasalanan. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sinasabi ay biglang itinutok ni Gian ang kanyang kamay sa mukha ni Jin Sok na kanyang ikinabigla at ikinatakot. Pagkatapos ay bigla siyang nahulog sa kanyang inuupuan, dahil bigla siyang nakaramdam ng takot. Kaya habang si Gian ay seryosong nakatitig sa nahulog na si Jin Sok, biglang namatay ang lahat ng ilaw sa loob. Sa isip niya isa ba itong blackout? Makikita sa loob ang sobrang dilim, si Gian ay nanatili sa kanyang inuupuan habang tahimik na pinapakiramdaman ang nangyayari sa paligid. Sa isip niya ano kaya ang nangyayari dito? Biglang napamura ang babae sa biglaang blackout, habang ang lalaki ay tinatanong ang kanyang mga kasama bakit biglang nawala ang kuryente. At makikita si Gian sa likod na mausisang pinapakiramdaman ng mga tao sa paligid. At napansin niya sa di kalayuan may biglang nagbukas ng ilaw sa kanyang cellphone. At makikita ang ibang tao na binuksan nila ang flashlight ng kanilang cellphone para magsilbing liwanag sa loob. Kaya biglang naalerto si Gian dahil sa nangyayari. Iniisip niya kung blackout ba sa buong lugar sa South Korea. Pagkatapos napansin niya ang mga tunog ng sapatos habang naglalakad. At bigla niyang napansin ang grupo ng mga figure na biglang umakyat sa stage. Napansin niya parang hindi lang isa o dalawa kundi 9 katao ang nasa stage. Kaya iniisip niya kung ano ang ginagawa nila. Isa ba itong terror attack? O di kaya isang hostage situation? Pagkatapos niyang maisip na isa itong hostage situation, ay agad siyang lumingon, patungo sa 2 mahahalagang babae. Pagkatapos bigla siyang napaisip tinatanong niya sa kanyang isipan nasaan kaya ang mga bodyguard na nakabantay. At may biglang pumasok sa pinto. Nakaagad namang napansin ni Gian ang isang figure na tumatakbo. Napansin niyang tila patungo ito sa 2 babae. Nang makita niya iyon ay biglang nanlaki ang kanyang mga mata dahil sa gulat. Kaya mabilis siyang umalis sa kanyang inuupuan. At tumakbo ng mabilis patungo sa lalaking tumatakbo. At makikita si Gian na halos malapit na siya sa kanyang target. Kaya biglang nagulat ang tao nang makita niyang may biglang sumugod sa kanya. Kaya habang malapit nang mahuli ni Gian ang lalaki, binubulong niya sa kanyang isip na huwag makialam sa kanyang misyon. Biglang nagulat ang kasama ni Ara nang marinig ng may biglang sumigaw habang si Ara ay tila kampante sa nangyayari. Pagkabalik ng ilaw makikitang hawak ni Gian ang isang lalaking nakadapa, habang may hawak na bulaklak at ang lahat ng tao sa loob ay nakatingin sa kanila. Kaya biglang nagulat si Gian, at kung bakit tila kakaiba ang tingin sa kanya ng mga tao. At biglang umungol ang lalaki sa sakit, kaya napapaiyak na lang ang lalaki, dahil sa ginawa sa kanya ni Gian. Pagkatapos napansin niya ang hawak nitong mamahaling bulaklak na inaakala niyang isang sandata. Tila hindi niya ito napansin dahil sa sobrang dilim. Kaya lumingon siya sa kasamahan ng lalaki at napansin niya na mukhang hindi naman mga masasamang tao ang mga ito. Pagkatapos ay biglang nagmakaawa ang lalaki na tulungan siya, dahil sobrang nahihirapan na siya. Kaya tumingin si Gian sa 2 babae na nasa kanyang harapan. Gulat na gulat ang mga ito sa ginawa ni Gian. Pagkatapos ay bigla niyang napagtanto na tila siya ay nakagawa ng isang pagkakamali.
At kaagad na tumayo at binitawan ang nanginginig na lalaki na may hawak na bulaklak. At dahan-dahan itong tumayo habang iniinda ang sakit ng kanyang katawan. Pagkatapos ipinaliwanag ng lalaki na nandito siya para celebrate ang 18th birthday ni Liara. Kaya gulat na gulat si Liara sa nangyari, habang ang kasama niyang babae ay iniisip kung isa bang professional ang ating bida. Pagkatapos ng lahat ng nangyari ay ipinakilala ng lalaki ang kanilang grupo at sinabi niyang sila ang grupong Nine Voice at magsisimula na sila sa kanilang special na pagganap. At makikita na nagsimula ng mag-perform ang grupong Nine Voice, habang ang mga tao ay hindi pa rin makapaniwala sa nangyari kanina. Napansin ni Gian na parang kanina pa nakatingin sa kanya si Ara kaya agad siyang lumingon para tingnan. At makikita ang naiinis na ekspresyon ni Ara habang nakatitig sa ating bida. Kaya si Gian ay napapangiti na lang, habang kinakabahan na baka mas lalong magalit sa kanya si Ara, sa isip niya ano na naman bang kalokohan ang ginawa niya. Kaya habang siya ay naglalakad pauwi tila malalim ang iniisip. Sa isip niya bakit niya naisip na mangyari, ang isang hostage situation sa South Korea. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang ulo at inalog-alog ito at sumigaw ng malakas, dahil sa kanyang kahihiyan na ginawa. Pagkatapos bigla siyang napahinto nang bigla niyang maalala ang nangyari kanina. Kung saan pinagalitan siya ni Ara at sinabing alam mo ba kung gaano kahirap para lang mapapayag silang pumunta dito. Si Gian ay nananatiling tahimik habang humihingi ng sorry sa kanyang maling nagawa. At biglang pinatigil si Ara ng kanyang kaibigan at sinabi niyang hindi ba sobrang astig noon. Kaya biglang nagtaka si Ara sa sinabi ng kanyang kaibigan. Kaya malakas niyang sinisigaw sa kanyang kaibigan kung alin ang astig doon, kaya itinuro niya si Gian at sinabi niya, alam mo ba na umalis ang leader ng Nine Voice na umiiyak dahil sa taong ito? Kaya ipinaliwanag ng kanyang kaibigan, na hindi ba kaya tumalon siya dahil sayo? Kaya biglang natigilan si Ara sa sinabi ng kanyang kaibigan. At dagdag pa ng kanyang kaibigan, paano kung hindi bulaklak ang hawak niya? Kaya masaya niyang sinabi na mas magiging mas astig pa sana iyon. At biglang napaisip si Ara sa kanyang mga narinig mula sa kaibigan. Habang si Gian ay gulat na gulat sa kanyang narinig, tila mas naging pabor pa sa kanya ang sitwasyon. Kaya biglang tumingin sa kanya si Ara nang may ngiti sa kanyang mga labi. At sinabi niyang ganun pala yun, ngayon naiintindihan ko na. Si Gian ay napapakamot na lang sa kanyang mukha at tila wala siyang masabi sa nangyari. At sinabi ng kaibigan ni na kung ito ay isang tunay na hostage taker, ito ay magiging isang mapanganib na sitwasyon. Ngunit walang pag-aalinlangan, itinapon niya ang kanyang sarili para sa iyo. Kaya sobrang astig nun diba? Si Ara ay biglang kinilig sa sinabi ng kanyang kaibigan at tumingin ito kay Gian habang namumula ang kanyang mga pisngi. Pagkatapos ay bigla na lang natawa ang magkaibigan dahil sa nangyari, habang si Gian ay naiwan na nalilito, hindi alam kung ano ang nangyayari. Pagkatapos bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan napabuntong hininga si Gian. Naisip niya na ang isa sa kanyang mga priority ay ang kaibigan ni Ara na si Han Yuju. Ang anak na babae ng kasalukuyang Pangulo ng South Korea, kaya habang nakakuyom ang kanyang kamay. Sa isip niya matagumpay siyang nakagawa ng pakikipag-ugnayan kay Han Yuju. Pagkatapos ay lumipat ang eksena sa Seoul International High School, kung saan habang si Gian ay tahimik na papasok sa loob ng classroom ay bigla siyang nilapitan ng mga kaibigan ni Ara, na biglang ikinagulat ni Gian at tinawag siya nilang Black Knight. Na ipinagtataka ni Gian sa isip niya anong ibig nilang sabihin ng Black Knight. At sinabi sa kanya ng babae na super astig mo kahapon. Kaya pabirong tinanong siya ng kaibigan ni Ara kung isa ba siyang mang-aakit na master. At makikita si Ara na tahimik lang na pinagmamasdan sila sa likuran. Pagkatapos ay bigla silang tumingin kay Ara at nakangiting sinabi ng babae kung sila ba ay magde-date na sa ngayon. Kaya biglang tumawa si Ara at nakangiti niyang sinabi na hindi naman sa ganon. At pagkatapos ay nagpaalam na si Gian sa kanila upang bumalik na sa kanyang upuan, at bago siya umalis ay kinawayan siya ni Ara. Nang makita ito ni Gian ay tumingin siya sa kanila nang may ngiti sa kanyang mga labi. Pagkarating niya sa kanyang upuan ay hinayla niya ito ng dahan-dahan. At bago siya umupo sinabi sa kanya ni Jin Sok, na alamin mo ang iyong lugar, sinira mo ang birthday party ni Ara. Kaya biglang naging seryoso si Gian, kaya tinitigan niya ito. At mayabang na sinabi ni Jin Sok sa kanya, ano, gusto mo na naman ba akong guluhin?
gawin mo kung gusto mo. Kaya biglang itinaas ni Jian ang kanyang kamay patungo sa mukha ni Jin Sok. Kaya biglang napasigaw si Jin Sok at nahulog mula sa kanyang upuan dahil sa takot. Kaya biglang napatingin sa kanila ang kanilang mga kaklase, dahil sa ginawang ingay ni Jin Sok. Si Jin Sok ay gulat na gulat, bigla siyang nakakaramdam ng takot sa tuwing tinututok sa kanyang mukha ang kamay ni Jian. At bigla iniabot ni Jian ang kanyang kamay kay Jin Sok upang tulungan itong bumangon, habang si Jin Sok ay tila nagdadalawang isip. Sa huli ay inabot pere niya ang kamay ni Jian at tumayo siya habang nakahawak sa kamay ng ating bida. At biglang tinanong ni Jian si Jin Sok kung talaga bang mahal niya si Ara. Na ikinagulat ni Jin Sok sa biglaang tanong ni Jian. Kaya sinabi ni Jian, kung talagang mahal mo gawin mo, sabihin mo ito na parang isang tunay na lalaki. Itigil ang paggawa ng mga dahilan at pag-iistorbo sa mga tao sa paligid mo. Kaya biglang natigilan si Jin Sok sa sinabi ni Jian. Pagkatapos ay naglakad na pabalik si Jian sa kanyang upuan at sinabi niya na malapit na ang kanilang midterms, kaya wag niya siyang guguluhin. At makikita si Jian na abala sa kanyang pag-aaral, makikita ang napakaraming libro sa kanyang harapan. Siya ay seryoso sa kanyang ginagawa, dahil ang goal niya ay ang mag-top score sa buong klase. Sa susunod na araw ng pagsusulit, makikita ang lahat na abala sa kanilang ginagawa. Habang si Jian ay mabilis na sinasagutan ang lahat ng tanong na nakasulat sa test paper. At makikita sa kanyang mukha ang seryoso at nakafocus sa kanyang ginagawang pagsagot. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at sumigaw ng malakas at ipinapakita na mabilis niyang natapos ang kanilang pagsusulit. Kaya biglang nagulat sa kanya ang kanyang buong kaklase sa ginawa niya. Kahit ang kanilang guro ay hindi makapaniwala sa bilis ng bata, dahil ilang minuto pa lang ang nakakalipas simula nang ibigay niya ang test paper sa mga estudyante, sa isip niya tao pa ba ang batang ito. Sa sumunod na araw makikita sa isang whiteboard na maraming nakapaskil. Isa na dito ang kwento ni Tak Se-young. Kung hindi nyo pa napanood, panuorin nyo na, meron tayong kwento niyan. At makikita ang isang malaking papel, kung saan nakasulat ang mga nangungunang estudyante na nakakuha ng malaking marka sa pagsusulit. At nangunguna ang ating bida na sinundan ng kanyang kaibigan na si Shin Yuna at Jang Dongwoo. Biglang nalungkot ang ibang estudyante nang makitang wala sa list ang kanilang pangalan. Habang si Jian ay tahimik na nakatayo habang nakakross ang mga kamay at puno ng kumpiyansa sa sarili, sa isip niya nasa maayos ang takbo ng kanyang misyon. Kung nagustuhan mo ang video nato, huwag kalimutan mag-like at subscribe para updated ka lagi sa mga bago nating video.